DZXL RMN Report! Sa inyo na ang mga nagliliyab, nagbabag at nag-aalab na mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablog! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbang at mga nakakatawang pansin eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablog! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DZXL 558. Naglalagablab sa 558. Tuloy mga kasama mga balita. Ngayon po umaga ito na Lunes, January 13, 2014. Alam po ni Weng, si Buddy. Meron pong nangyari dyan sa bahagi ng Taguig City. Aabot sa 10 milyong piso halaga na ari-arian ang naabo matapos masunog ang MC Home Depot sa The Port Bonifacio Global City. Kanina madaling araw, bandalauna nang magsimulang sunog, umabot sa Task Force Alpha, napula ang apoy. Pero tuloy pa rin ang pagbuga ng usok sa lugar. Hindi pa matukoy ang pinagmula ng sunog pero ayon po silang saksi, ilang beses nang nagpatay sindi ang kuryente bago sumiklab ang apoy. Napuruhan ang main area ng depot habang hindi naman nasira ang gilid at unahang bahagi. Wala rin po naitala ng saktan o nasugatan sa insidente. Naglalagablab sa 558. Merong estudyanteng nasilisihan dyan sa Quezon City. Istorya sa Sylvester Labay. Rambo, i-radyo mo. Salisihan ang isang estudyante habang nag-abang ng masasakyan sa isang terminal sa lungsod ng Quezon. Kinilala ang biktima si Maisa Abubakar, 17 anyos, residente ng Occidental Mindoro. Ayon sa investigasyon ng pulisya, nag-aabang ng masasakyan si Abubakar alas 12:40 ng hating gabi sa Jam Terminal sa EDSA malapit sa Kamuning at dinalagay nito ang kanyang backpack sa kanyang tabi habang inaantay ang kanyang ama na bumibili lang ng sigarilyo. Aya't may hindi nito napansin nang biglang mayroong dumaan na isang kawatan sa kanyang tabi dahil nakatingin ito sa kanyang ama na bumibili ng sigarilyo. Natangay sa minor de edad ang isang cellphone, cash na 2,000 piso, mga alahas at school uniforms. Inaalam na ng pulisya kung mayroong CCTV sa naturang bus terminal at kung nahagip ito ang biktima para makilala at maaresto ang suspect na kumuha sa backpack ng estudyante. Kasama mo sa Quezon City para sa DZXL 558, Sylvester Labay, Tatak, RMN. Naglalagablab na mga balita. Meron pong sa Pasay City ito mga kasama. Meron pong natagpuan sa bahagi ng SM Mall of Asia, 2 kahon may lamang sangkap na pampasabog. Sus Mariosep. Partikular ho nakita mga kahon sa ice skating ring. At sa west side ng mall, ayon sa gwardiya si Nilo Ronda at Tamas, inalerto siya ng isang janitor dahil meron itong nakitang kahon na kasilid sa eco bag. Agad naman nagpatawag ng BAM squad dahil sa pagkakalang bomba nga ang laman ng kahon. Nang buksan, tumambad sa nila isang cellphone na may nakakabit na wirings, isang battery at 2 plastic bottles na walang laman. Patuloy pang nire-review ng pamunuan ng mall ang video footage mula sa CCTV para matukoy kung sino ang nag-iwan ng kahon. Naglalagablab sa 558 DZXL Bulat Palaro. Sports na tayo. Kasama muli po iginit ni Mexican boxing legend Juan Manuel Marquez na wala ng pag-asang may takda ang kanilang pang-5 pagharap ni Filipino World 8 Division Champion Manny Pacquiao. Ayon sa 40-year-old na si Marquez, tanging sa World Welterweight titleist Timothy Bradley Jr. at Light Welterweight Ruslan Probudnikov ang gusto niyang sagupain bago siya magretiro. 4 na beses naglaban sila Pacquiao at Marquez kung saan noong Disyembre 8, 2012 napatumbaho ni Marquez si Pacquiao sa 6th round. Sinabi pa ni Marquez na ang pagtumba ni Pacquiao sa boxing ring ang gusto niyang maalala ng mga fans sa buong mundo. Naglalagablab sa 558 DZXL Showbiz Balita. Wala po si Loli today, Monday. Malamang nag-yoga yan, ha? At dito si Katrina. Hi! Good morning! Morning! Para kami nakarinig ni genitals, Ayan. Siyempre, Monday. Kailangan madugo. Yeah, may laban kayo mamaya.
May kantata kami mamaya. Ang may pinaghahandaan kayo. Yeah. Ayan, good morning nga mga kasamain namin mismo ng TV host at singer na si Billy Ford. Oh, Billy Ford? Shortcut! Bago na. Billy Crawford, sorry naman. Na pinapormahan nito ang co-host na si Colleen Garcia. Ayon sa dating child star, nais niya makilala daw si Colleen ng higit pa sa pagiging friends. Naku po, Marios. Pero mga kasama ha, nilinaw ng singer na walang kinalaman si Colleen sa breakup nila ng kanyang girlfriend na si Nikki Hill dati na tumagal ng 5 years. Giit nito, mas minabuti niyang hindi na lang magsalita o wag na lang magsalita para hindi na magatungan ng isyong namamagitan sa kanila ng kanyang ex. Nabatid na naging viral sa social media ang pictures ni Colleen at Billy na nasa New York para sa isang bakasyon. Neto lang yun nung Christmas break. Basketball game ba yung pinapanood nila? Yes. O diba? At inamin din ni Billy na siya talaga ang nag-offer kay Colleen na sumama doon sa basketball game na yun. So ano naman ang sabi ni Nikki? Wala. Okay, fine. At yan po ang aking balitang showbiz. Kasama mo sa DZXL News Center. Ako po si Katrina Haligi, Tatak, RMN. Thank you, Katrina. Hindi kaskas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang balitang Panghimagas. Isa pang nakapula. Hindi naman yata pula. Si Genitals mga kasama. Ayan, magandang morning. It's a red. Ano It's a yun? red day. It's a red day, eh? Yeah. Eto nga. Sino ba nagsasabi na nakakataba ang mga pagkain mula sa fast food chain? Ikaw, sir, mahilig ka ba sa mga... Dati, pero ngayon less na. Okay. Pero kahapon lang, katatapos lang namin sa baba. Oo nga eh, nakaka-inggit. Ate Joy. Joy, thank you, Ate Joy. Nakita ko nga yung mga pictures niyo. At bilis. naiingit ako. Sasama ka daw next time, ha? Okay. Eh, namiss ka sa Sunday. Eto nga. Taliwas nga para sa isang guro mula sa Iowa, USA dahil wala siyang ibang kinakain sa nakalipas na 3 buwan kundi puro mga pagkain mula sa mga fast food chain. Yan. Ayon kay Professor John Cisna, na sa halip ay tumaba ay nabawasan pa nga raw ito ng 37 pounds mula sa 16 kilos. Ano kaya kinakain niya sa food chain? Bukod pa dito, anya ay mas... Chain talaga, hindi fast food chain. Food Yes. chain. Bukod pa dito, anya ay mas gumaganda daw ang kanyang mga blood cholesterol. Parang Billy Ford lang, ha? Oo nga eh. Naloka din ako sa Ford na yan. Ito, tiniyak naman ng profesor na ito na masustansya ang kanyang mga kinakain para mapanatiling ang kanyang kalusugan. Paliwanag niya ay kadalasan niya mga kinakain yung salad, itlog, o mga oatmeal at gatas. Ayun naman pala. Yes, napaka-healthy. May pang-balanse. Yes. Diba, anong hiling mo sa fast food chain? Depende po sa kung ano. Depende kung large or small price. Depende sa budget. Okay. Okay, at yan ang aking balitang panghimagas kasama mo sa DZXL News Center. Ako po si Jenny. Taas sa Sintalbog sila lahat. Tatak, Armen. Thank you, Genital. Sama ka daw next Sunday, ha? Eto na siya. Naabangan po ng mga fans all over Metro Manila. DZXL Ulat Trapiko. Please welcome mga kasama, the one and only Sylvester Rambo Laba is the boy and the man. Morning, Rambo. Good morning, kasamang buddy. Ganda ng intro mo kasi, buddy. Lalong dumarami. Kaya nga eh. Lalong madagdagan yung listener rin tuwing linggo. Ramdam mo naman yung sincerity sa pag-deliver ko, ha? Oo naman. Naman. Yan ang siyempre tayo sa radyo. Eh, alam mo naman, proud ka. Proud na proud kami sa'yo kasama Rambo. Salamat ka sa mga yung mga motorista na nagiginig sa atin ngayon sa umagang ito, bumabaybay sa kahabaan ng EDSA. Tulad ng dati, walang pagbabago, hindi balita kapag walang traffic. Nakapik araw-araw na lamang sa ginawa ng hindi naman MMD naman. Motorista dito sa kahabaan ng EDSA, mabagal pa rin ang usad ng sasakyan hanggang sa makarating sa underpass ng
Cubao, pero pagkalampas Panayad ang usad, mabagal hanggang POA, pagkalampas Bagyang umusad pero mabagal pa rin hanggang Guadalupe. Sa kabilang linya, tuloy-tuloy ang usad ng mga sasakyan, Bagyang bumabagal pagdating sa EDSA, Canton Aurora Boulevard, lalo na sa mga bus terminal sa naturang lugar. Pero pagkalampas nito ay tuloy-tuloy na ang usad ng mga sasakyan. Moto for today, naman ng lahat. Handog natin yan kay Jojo Solweta ng Manila Bulletin. Mga Manila Bulletin reporter. Good morning sa Manila Bulletin. Oo, si Linus Iskandor at saka si Mon Samson. Yan, nakikinig si Professor. Lalo na si Mark Daspike Palmores, Mike Daspike. Si Professor Eric Sanuan din, nakikinig din si Joey de Guzman. At yung sa Laguna kasamang body, alam mo na si Jennifer Villamor Tusok. Si Jennifer Tusok ng Calamba, Laguna. Ang motto, sometimes you face difficulties. Not because you are doing something wrong, but because you are doing something right. Wow. Tagalog. Sa Tagalog, kasamang body, minsan nasusung ka sa problema na ang dahilan ay hindi ang desisyon mong mali, kundi ang paggawa mo ng mabuti. Ba? Nagmagandang loob ka na nga, ikaw pa na pasama. Anong kabutihan sa kapwa mo, Okay. kasamang body. Alright, thank you. Kasama mo sa kaba ng Edna Silvestre. Tatak, RMN. Dire-diretso naglalagablab na balitang tatak RMN. Inyo po napahinggan sa DCXL 558. Masama ngayon po umaga ng Lunes, January 13, 2014. Kasama nyo serbisyo publiko sa halang po ni Weng de la Peña, Buwan Occidental Mindoro. From Dipoere, Badio Beras, mabuhay. Kaming lahat sa DCXLI. Tatak RMN. Sumayin niyo ang lamang minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo.